So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, ito buti pa po ang PNP handang makipagtulungan sa Interpol kung sakaling arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Buti pa mga minamahal, ang PNP mayroon pong paninindigan. Nanindigan po, ito, panoodin natin ang balita. Hindi po nagpe-fake news si Mima. Tingnan nyo panoodin natin to. Handang makipagtulungan ng Philippine National Police o PNP sa International Criminal Police Organization sakaling humingi ito ng tulong sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, may umiiral na kasunduan sa pagitan ng law enforcement agencies, kabilang ang PNP sa international counterparts. Kasi mga minamahal, wala naman po talagang police power ang International Criminal Court at lalong-lalo na wala po silang jurisdiction. So kahit maglabas sila dyan ng red notice, hindi mahuhuli yung si Digong kasi wala na pong jurisdiction. So ngayon ang mangyayari, meron naman tayong cooperation, hindi naman po tayo umalis dito sa Interpol. So ang mangyayari dyan, ICC, Interpol, tapos dito sa ating mga kapulisan. So, kaya nga po ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang kailangan ng ICC ngayon is yung certainty of conviction. So, lahat ng mga ginawang admission ni former President Duterte, lahat ng mga sobrang tibay, madiin na ebidensya, ipon-ipunin lahat ng iyan. Kasi ayaw nila ng probable cause lang. Kasi baka pwedeng pagdating doon, makalusot, wala na, tapos na. Mas maganda yung pagdating doon, convicted agad. Kaya nga ang stand nila ngayon, certainty of conviction. Yan po yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes. Well, maganda na din po yung nangyari dyan sa House Quad Committee hearing. Bukod sa meron na po siyang naunang panundot, 'di ba? Sumundot si Duterte yung doon sa Senado, 'di ba? Admission about sa DDS na totoo na mayroong DDS, pumapatay sila. Nasundan pa doon sa House Quad Committee hearing na totoo yung reward money, tapos yung sa pagpatay nga, 'di ba mga minamahal. So nasundutan doon sa House Quadcom. And mga minamahal, kudos sa mga kongresista na kahit inabutan ng alas 12 na dyan ng gabi ay talagang sobrang sugid ng kanilang patience. Grabe yung maximum yung patience, yung tolerance ng House Quad. Talagang grabe, napakataas. Oo, tinry nila lahat na maging fair, tinry nila lahat ng way na hindi maging toxic yung hearing. Wala wala talaga si Digong. Si Digong lang talaga yung napaka-toxic, mga minamahal. Anyway, sige, pagpatuloy natin tong video. Kaugnay ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga taong pinaghahanap ng batas. Gaya na lang ng nangyari sa paghuli kay dismissed Bamban Mayor Alice Go at ang ginagawang pakipag-ugnayan sa Timor-Leste. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal. Hindi talaga po pwede na tayo lang yung hingi ng tulong sa Interpol. Nahuli si Alice Go saan? Sa Indo. Si Tevis naman sa Timor-Leste. Hindi pwede na tayo lang ang sundot ng sundot sa kanila. Tapos sila pag sumundot sa atin, ba't ba sundot yung term na ginamit ko? Hindi pwede na tayo lang yung yung umi-scratch sa kanila, tapos pag nag-scratch back sila sa atin, hindi tayo makikipag-cooperate. 'Di ba? Hindi pwede yung ganoon, masisira yung credibility natin. Alright, mga minamahal. Kaya meron tayong paninindigan, cooperation dito sa sa Interpol. Sa ICC lang naman tayo kumalas. Dahil din yan mismo kay Digong. Kaya, pero hindi naman tayo kumala sa Interpol. Alright? Sige.
Tulay kay dating Congressman Arnie Tevez. No less than the former president has clearly stated na he will submit himself to the jurisdiction of ICC. So personal po niya itong take po. So kung meron man pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security. Actually, mas lalong tumibay mga minamahal na hindi, okay na, yung Interpol. Dahil din yan sa statement ni Digong eh. Eh, masyado kasing mayabang. Oh, di ba ganun din yung nangyari sa Senado? Oh, nagyabang siya, inamin niya na may DDS. Ngayon, gusto niyang magyabang siya na matapang siya, hinahamon ng ICC. Pabor! Pabor, mga minamahal. O, para wag mo na kaming pahirapan, pabor na pabor sa amin yan. Actually, sa totoo lang, si Digong talaga mga minamahal, yung gusto niya talaga, magmukhang matapang. Yan yung gusto niyang mangyari, magmukha siyang matapang. Pero in reality, tingnan niyo yung nangyari kay Harry Roque. Tumawag siya, "Oh, Roque, baka anytime soon, hulihin ako dito sa Davao." Si Harry Roque nataranta. Imbes na bigyan niya ng approach yung kanyang kliyente, kinontempt. Oh, si pang-FARD daw ay posibleng hulihin anumang oras. O, di ba? Nagkagulo. So, doon pa lang nalaman natin, mga minamahal, na itong si Digong takot. Di ba? Takot siya privately. Pero on public, gusto niya pagmukain na matapang siya, malakas siya. Yung ganun ba? Yung parang hindi nasisindak. Pero totoo, nangangatog na yan. Kaya nga nandun si Sara para magbigay ng moral support. Pero ano, Sara, masakit ba? Na habang nandoon ka, ginigisa yung ama mo sa kanyang kababuyang ginawa sa ating bayan? Alright, continue tayo. Protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. Actually, itong ginawa ni former President Duterte na paghahamon dito sa ICC, ang unang natatamaan si Bato de la Rosa. Kasi si Digong, siya yung nag-utos. Si Bato, siya yung nag-implement, siya yung nag-execute. Kaya nga hindi na yan nagpapakita si Bato eh. Tingnan nyo, wala tayong narinig na statement sa kanya? Nagsalita ba? Hindi. Nanahimik mga minamahal, itong si Bato. Oo, nanahimik sa kanyang kakupalan. Mukhang napaisip na ata si Bato de la Rosa ngayon, no, napagtanto niya na mukhang mali yung kinilos ko. Mga minamahal, pustahan. Yan yung iniisip na ngayon ni Bato de la Rosa na mukhang nagkamali ata ako ng kinilos. Mukhang nagkamali ata ako ng moves. Mukhang nagkamali ata ako ng pagkandak ng hearing. Tingnan nyo, nagkaroon ng sanga. Diba? Yan kasi hindi nag-iisip. Yan sa kagustuhang malinis ang kanyang pangalan. Ang nangyari, mas lalong umantot. Diba? Tapos nasa na yung sinasabi mo noon? Ano yung sabi niya noon mga minamahal? Na once daw po na pag umattend si former President Duterte ay sasama daw siya doon sa House Quadcom. Eh ngayon, umattend si Duterte. May nakita ba tayong bato? Wala. Wala tayong nakitang bato mga minamahal. Kasi natatakot yan. Baka mamaya, ituro na naman siya. Natakot yan. Kaya hindi na nagsasalita. Lalo pat affected yung kanyang pangalan sa mga survey. Kaya, alright. Yun po. So, anyway, papaalam na po ako. Yan lang po yung yung pag-uusapan natin ngayon. Sa mga, inuulit ko po, sa mga tagalawang dyan, especially sa Northern Samar, mag-pray po tayo, mga kababayan. Yung pamilya ko dyan sa Lawang, ako, habang nandito ako sa Hong Kong, kinakabahan ako, kaya nga uuwi na ako ngayon. Gawa nga po ng bagyo. Wala akong magagawa na mapatigil yung bagyo, nag-aalala ako. Gusto ko nasa Pilipinas ako, uuwi na ako, mga minamahal. So sa mga taga Hong Kong dyan, ingat din po tayo. Meron din pong bagyo na paparating na naman. Diba? Lahat po tayo mag-ingat. Yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.